Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pagkawala at lalo naman nasaktan itong si Giselle na ngayon ay magkakaayos na nga ba sila. Samantalang nagulat nga ang lahat at nagpanik naman ang lahat ng mga tao doon sa loob kung saan nga ginanap dito ang symposium. At dahil nga hindi pa tapos ang announcement kung sino nga ba ang nananalo, ngunit bigla ang pagyanig at kaya naman natataranta ang mga tao. Habang nag-uusap nga itong si Doc Carlos at Dr. Enriquez matapos nitong pumunta si Miko, hindi niya akalain na magagawa daw dito ni Miko ang mga binibintang dito kay Doc Glendon at nais pang ipatanggal dito, ngunit nagsalita nga itong si Giselle at nagkaroon naman ng kaliwanagan itong isipan ni Miko. Dahil sinabi nga dito ni Giselle na isipin na lang niya na si Doc Glendon ang nagligtas sa kanyang buhay. Kaya naman nung marinig nga na nagbagsakan na nga ang mga building ay agad naman hinila ni Miko itong si Giselle upang lumabas at lumayo doon sa gusali. Samantalang ito namang si Doc Glendon ay agaran na pawalay dito kay Annalyn at agad din itong nagtago, ngunit itong si Annalyn ay kasama naman dito si Doc Minor at nagtago nga agad sila sa ilalim ng lamisa upang hindi nga madaganan ng mga bumabagsak na bato. Matapos nga ay agad naman kumalat ang balita na 6.8 nga daw na lindol at kabilang na nga dito ang mga flower shop kung saan ay nandoon din itong si Lynette at RJ. Sila naman dalawa ang magkasama. Ngunit pilit na sinisisi dito ni Lynette itong si RJ dahil kung hindi daw sila nagkita doon ay umalis na nga daw siya at nakabili na ng bulaklak para sa kanyang anak na si Annalyn. Labis ang natataranta ni Lynette baka kung ano nga ang nangyari dito kay Annalyn. Kaya pilit niyang iwinaksi itong si RJ na nag-aalala naman sa kanya. Agad niya sinabi dito na pupuntahan niya ang kanyang anak. Ngunit pinigilan siya dito ni Doc RJ dahil hindi pa nga daw tapos ang aftershock. Ngunit hindi nga nagpapapigil itong si Lynette hanggang sa mapunta nga siya sa pintuan, ngunit hindi sila makalabas dahil na-trap nga sila doon at hintayin nga daw nila na may dumating na tulong. Ngunit hindi mapakali itong si Lynette at agad niyang tinawagan itong si Annalyn, ngunit wala naman daw siyang signal. Agad niyang tinanong itong si RJ na humiram ng cellphone sa kanya, ngunit wala din battery ang cellphone dito ni RJ, kaya nadadagdagan naman ang galit dito ni Lynette dahil baka kung ano na ang nangyari sa kanyang anak, hanggang sa nagkaroon nga ng aftershock at natumba naman ang dalawa. Nadaganan dito ni Lynette itong si RJ at hindi alintana dito ni RJ na meron pala siyang sugat sa likod, at nung hawakan niya ito ay nakita niya na meron siyang sugat. At nakita naman dito ni Lynette ay namutla ito sa takot dahil hindi niya alam kung paano nga dito gagamutin itong si RJ, at unti-unti na ngang nawalan nito ng malay dahil sa pagkahilo. At ito namang si Zoe at Annalyn ay niyakap nga dito ni Annalyn itong si Zoe nang makita niya ito, at gumanti rin ng yakap itong si Zoe dahil naaalala na naman nila ang mga nangyari sa kanila noon na muntikan na nga silang mapahamak. At dahil dito
ay agad naman hila-hila ni Moira itong si Zoe upang lumayo na nga daw sila doon. Ngunit hindi maiwan ni Zoe ang lalaki na humihingi nga sa kanya ng tulong dahil nga isa siyang doktor at meron siyang gagampanan bilang doktor na iligtas ang mga tao. Kaya naman hindi pa sila nakakalabas, nagkaroon ng aftershock at nadaganan nga itong si Doc Luke. Ngayon ay napaiyak na lamang ang lahat dahil sa mga nasaksihan nila at hindi nga mga nakaligtas. Kaya ito ang dapat nating aabangan bukas dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa aking